paano mangyayaring si Pedro, ang unang papa sa Roma, ang apostol na dapat kilalanin ng Roma, si Pablo? Paano siya naging unang papa sa Roma? Hindi naman ang destino niya sa outside Israel. Siya'y para sa pagtutuli o para sa Israelita. Ang destino sa labas ng Israelita, si Pablo, sa mga hintil. Kaya siya ang nangaral sa Roma, hindi si Pedro. Kagaguhan nyo, niluloko nyo sarili nyo. Find the truth. Opo, kapatid na Eli. At Puerto Princesa City po tayo at habol tayo. Meron pa tayong mga naka-standby po rito. Si kapatid na Rudy Diosane ang naroon kasama ating mga panauhin. Go ahead, Palawan, please. Kapatid na Eli, kapatid na Daniel, nandito po ang isa sa magtatanong. Si kapatid na Jane Capuno, isa pong Katoliko. Nandito po siya. Magandang gabi po, Brother Eli. Ginagala ko po itong pagkakataon na to na mabibigyan po kalinawan yung ilan po sa mga tanong namin. Una po, meron po bang proof na si San Pedro ang apostol, ang unang papa sa Roma? Kung hindi siya yon, sino po yung Pedro na yon? May pruweba ako na hindi papa sa Roma si Pedro. Alam mo kung bakit? Basahin natin kung kailan nagkaroon ng papa sa Roma. Basahin natin ayon sa Catholic books. Ito ang kasaysayan kung kailan nagkaroon ng tinatawag na papa sa Roma. Sa kanilang Catholic Encyclopedia, pakibasa mo, Sis Luz. Opo, ilagay natin yan. The Catholic Encyclopedia, Volume 8, sa page 571. Pope, the popular title of the Bishop of Rome, successor of St. Peter, and visible head of the Catholic Church is Pope, derived from the Greek papas, father. The title was first mentioned by St. Enodius, 521, and has been in general use in the Western Church since the 11th century. Kita mo na, ang kauna-unahan palang paggamit ng salitang papa, ginamit ni Enodius noong 521. 500 taon nang nawala si Kristo sa mundo at patay ang mga apostol nung unang magamit yung salitang papa. At yan ay ginamit sa buong Western siglo. Paano magiging papa sa Roma si Pedro? Nung mamatay si Pedro, bago matapos ang unang siglo, namatay na si Pedro. Paano magiging papa si Pedro? Nung maimbento yung salitang papa at ginamit ika-6 na siglo na, 500 taon nang mahigit na patay si Pedro, paano siya naging papa sa Roma? Siguro kung meron silang papa sa Roma na Pedro, hindi yun yung apostol ni Kristo. Kasi yung apostol ni Kristo na Pedro, namatay bago natapos ang unang siglo. Naunawaan mo yon, kapatid? Opo, Brother Eli. Kung i-consider mo yung time element, it is impossible that Peter is a pope in Rome. Ngayon, ano ang ebidensya biblika na hindi papa sa Roma si Pedro? Basahin natin ang sulat ni Pedro. 4:1 ng unang Pedro. Kung paano ngang si Kristo ay nagbata sa laman, ay magsandata rin naman kayo ng gayong pag-iisip, sapagkat siya na nagbata sa laman ay nagpapatigil sa kasalanan. 2. Upang huwag na kayong mga buhay sa laman sa inyong nalalabing panahon sa mga masamang pita ng mga tao, kundi sa kalooban ng Diyos. Sapagkat sukat na ang nakaraang panahon upang gawin ang hangad ng mga hentil at lumakad sa kalibugan, sa mga masamang pita, sa mga paglalasing, sa mga kalayawan, sa mga kayamuan, at sa kasuklam-suklam na pagsamba sa mga Diyos-Diyusan. Sabi ni Pedro, yung palang pagsamba o pagluhod sa Diyos-Diyusan, kasuklam-suklam. Ano ba yung Diyos-Diyusan? Basahin nga natin sa 115 ng awit, kapatid na Daniel.
Ang kanilang mga Diyos-Diyusan ay pilak at ginto, yari ng mga kamay ng mga tao. Sila'y may mga bibig, ngunit sila'y hindi nangagsasalita. Mga matay mayroon sila, ngunit hindi sila nangakakakita. Sila'y may mga tainga, ngunit hindi sila nangakakarinig. Mga ilong ay mayroon sila, ngunit hindi sila nangakakaamoy. Mayroon silang mga kamay, ngunit hindi sila nangakatatangan. Mga paa ay mayroon sila, ngunit hindi sila nangakalalakad, ni nagsasalita man sila sa kanilang ngalangala. Yan ang mga Diyos-Diyusan. Ginawa ng kamay ng mga tao, may mata, wala kita. May ilong, wala amoy. Meron tenga, walang dinig. Meron kasi ako nakausap inchik eh. Sabi nung Chinese na kausap ko, yung pala Diyos-Diyusan, may tenga, wala dinig. May paa, wala lakad. Meron kamay, wala tanga na. Yun nga ang Diyos-Diyusan. Mga ginawa ng kamay ng tao, may tenga, hindi nakakarinig, may mata, hindi nakakakita. Pagkatapos, sabi ni Pedro, yung mga pagsamba sa Diyos-Diyusan, kasuklam-suklam. Paano naging papa sa Roma si Pedro? Si Pedro'y kontra ron. Kaya hindi pwedeng papa sa Roma si Pedro. Those are concrete evidences that Peter was never a pope in Rome. Imbento lang naman ng Iglesia Katoliko yan eh. Walang apostol si Kristo na tinatawag na papa. Bawal nga yun eh. Basahin natin ang 23 ng Mateo, versikulo 9. At huwag ninyong tawaging inyong ama ang sino mang tao sa lupa, sapagkat iisa ang inyong ama, sa makatwid bagay siya na nasa langit. Pag ang pag-uusap relihiyon, puwera yung sa tatay mo sa laman, ano? Yung tatay mo sa laman, tinatawag ng Biblia yon ama ng ating mga laman. Ama ng ating physical being. Pero pag ang pag-uusap, ama in the sense, spiritual sense, iisa lang ang ating ama. Kaya sabi ni Kristo, huwag niyong tawaging inyong ama ang sino mang tao sa lupa. Iisa lang ang inyong ama na tatawagin, sa makatwid bagay siya na nasa langit. Kailan ba nag-umpisa yung salitang ama na yan o papa? Kailan yan yung pope? Basahin natin ito, kapatid na Daniel. Ito hindi ko imbento ito ha. Nasa Catholic Encyclopedia ito. Katoliko gumawa nito. Kung magagalit kayo sa akin, sabunutan ninyong gumawa nito, wag ako. Basahin natin yung volume 8, 571. The Pope, the popular title of the Bishop of Rome, successor of Saint Peter and visible head of the Catholic Church, is Pope, derived from the Greek papas, father. The title was first mentioned by Saint Enodius 521 and has been in general use in the Western Church since the 11th century. Kita mo, unang-unang minention yan ni Enodius 521, matagal nang lusaw si Pedro nung gamitin niyang salitang Pope o Papa. At yan, ginamit lang sa Western Church since the 11th century. 11 taon nang patay si Pedro nung gamitin yan sa Western Church. Paano mo ngayon sasabihin sa akin na unang-unang papa sa Roma si Pedro? Pag hindi kayo pinagdadagukan ni Pedro eh. No? Bagay dyan sa mga nagtuturo niyan, dagukan ni Pedro eh. Bawal nga ni Kristo yun eh. Paano ngayong papatawag si Pedro ng papa sa Roma? Tingnan ninyong imbento yan. Na-imbento yan salitang Pope o Papa 521 AD. At ginamit lang yan ang Iglesia Katolika noong 11th century. Ibig sabihin, sa pagpasok ng 1,000 taon after Christ, doon lang inumpisa ang gamitin niyang Papa na yan. Paano nyo ngayon ako paniniwalain na si Pedro unang Papa sa Roma? At hindi totoo sa Biblia na si Pedro ang nangangasiwa sa iglesia.
nang pumanik na sa langit ang Panginoong Hesukristo, may kinilala si Pedro na mangangasiwa sa iglesia. Si Pedro mismo kumikilala roon, hindi siya. Sino yon? Pakinggan nyo sa Galacia, Kapitulo 2, ganito ating mababasa sa 2:7. Kundi bagkus nang makita nila na sa akin ay ipinagkatiwala ang ebanghelyo ng di pagtutuli, gaya rin naman ng pagkakatiwala kay Pedro ng ebanghelyo ng pagtutuli, sapagkat ang naghanda kay Pedro sa pagkaapostol sa pagtutuli ay naghanda rin naman sa akin sa pagkaapostol sa mga hentil. Tingnan mo Tingnan mga kapatid na mag-aral ka lang, ano? Saka yung mga intellectuals na Katoliko, buksan nyo lang ang utak nyo. Kakahiya naman kayo, abogado pa kayo, di naintindihan pinagagagawa nyo. Eto, si Pedro, apostol sa pagtutuli. Ibig sabihin ng pagtutuli, yun ang Israelites. Tandaan nyo. Si Pablo naman, ang inihanda siya, apostol sa mga di pagtutuli o sa mga Gentiles, yung labas sa Israel. Kasi ang tipan ng pagtutuli binigay sa Israel. Circumcision is given to the Israelites. And Peter is the apostle to the circumcision or to the Israelites. Apostle Paul is saying, yung naghanda kay Pedro ng pagka-apostol sa pagtutuli, siya ang naghanda sa akin sa pagka-apostol sa mga hintil, sa Gentiles. Tingnan mo, paano mangyayaring si Pedro, ang unang papa sa Roma, ang apostol na dapat kilalanin ng Roma, si Pablo. Paano siya naging unang papa sa Roma? Hindi naman ang destino niya sa outside Israel. Siya'y para sa pagtutuli o para sa Israelita. Ang destino sa labas ng Israelita, si Pablo, sa mga hintil. Kaya siya ang nangaral sa Roma, hindi si Pedro. Kagaguhan nyo, niluloko nyo sarili nyo. Basahin natin ang Roma 1:1. Sasalita si Pablo. Ang nagsasalita si Pablo. Ano ang sabi niya sa mga taga-Roma? Si Pablo, na alipin ni Hesukristo, na tinawag na maging apostol, ibinukod sa ebanghelyo ng Diyos, na kanyang ipinangako ng una sa pamamagitan ng kanyang mga propeta sa mga banal na kasulatan, tungkol sa kanyang anak na ipinanganak sa binhi ni David ayon sa laman, na ipinahayag na anak ng Diyos na may kapangyarihan ayon sa espiritu ng kabanalan, sa pamamagitan ng pagkabuhay na mag-uli ng mga patay, sa makatwid bagay si Hesukristo na Panginoon natin. Na sa pamamagitan niya'y tinanggap namin ang biyaya at pagkaapostol sa pagtalima sa pananampalataya sa lahat ng mga bansa dahil sa kanyang pangalan. Sa mga ito, kayo naman ay tinawag kay Hesukristo. Sa lahat ninyong nangasa Roma, mga iniibig ng Diyos, tinawag na mga banal, sumainyo nawa ang biyaya at kapayapaang mula sa Diyos na ating Ama at Panginoong Hesukristo. Nakita mo, sino nangangaral sa Roma? Si Pablo. Hindi si Pedro. Kalokohan niyang masasabihin mo, siya unang papa sa Roma. Hindi nga niya destino yan. Paano siya naging papa ron? Nako, mag-isip naman kayo mga Katoliko. Lalo na yung mga intellects, hindi ko masisisi. Yung mga Katoliko, wala namang pinag-aralan sa istorya, wala namang pinag-aralan sa Biblia. Pero kayong mga abogado pa raw kayo, mga huwes pa raw kayo, senador pa raw kayo, napaloko kayo sa katarantaduhan na yan, na si Pedro ang unang papa sa Roma.
Napakalayo sa katotohanan yan, mga kababayan. Kahit na kayo magalit sa akin. Dalawa ang mga apostol na pinakapangunahin. Si Pedro sa pagtutuli, si Pablo sa hindi pagtutuli o sa outside Israel. Ang Roma, hindi pagtutuli yan. Yan Gentiles yang Roma sa kategorya ng Biblia. Sino apostol dyan? Si Pablo, hindi si Pedro. Pakinggan nyo. Sa 13 ng gawa, sinulat ng mga mga eyewitnesses ang nagsulat nito. Hindi ito nakuha sa kalye. Ang sabi ni Lucas sa 13:46 ng gawa, pakinggan nyo. At nagsipagsalita ng buong katapangan si Pablo at si Bernabe at nagsipagsabi, kinakailangang salitain muna ang salita ng Diyos sa inyo. Yamang inyong itinatakwil at hinahatulan ninyong hindi kayo karapat-dapat sa walang hanggang buhay. Narito, kami ay pasasa mga hentil. Sapagkat ganito ang ipinag-utos sa amin ng Panginoon na sinasabi, inilagay kitang isang ilaw ng mga hentil upang ikaw ay maging sa ikaliligtas hanggang sa kahuli-hulihang hangganan ng lupa. Nagsasalita si Pablo at saka si Bernabe sa mga Israelita. Ayaw silang paniwalaan. Sabi ni Pablo, yamang itinatakwil ninyo kami, hinahatulan nyo ang sarili nyo na hindi kayo karapat-dapat sa walang hanggang buhay, narito, papasahintil kami. Sapagkat, ganito ipinag-utos sa amin ng Panginoon. Inilagay kitang isang hintil. Si Pablo ang para sa mga hintil. Kaya hindi si Pedro ang nakakasakop sa Roma. Katarantaduhan ninyo. Maghunos dili kayo, panluloko sa kapwa-tao. Niloko kayo ng mga taga-Roma, tapos lolokohin nyo pa kapwa nyo Pilipino. Napakawalang hiyang pastor nitong mga paring ito. Sabihin nyo si Pedro, unang papa sa Roma. Hindi nga niya destino yung paano siya magiging papa ron. Ang inilagay sa mga hintil, si Pablo. Ang liwa-liwanag Basahin ko sa Bisaya sandali. Mga kapatid na Bisaya, huwag kayong paloko. Basahin nyo ang Biblia nyo. Unya, si Pablo ug si Bernabe nagasulti sa dakong kaisog ug nanag-ingon. Kinahanglan nga ang pulong sa Dios igamantala pag-una kaninyo. Apan kay gisalikway ninyo ug ginahukman ninyo ang inyong kaugalingon nga dili takos sa kinabuhi nga walay katapusan, aniya karon mangadto kami sa mga hintil. Bakit? Tuloy, kay mao kini ang gisugo sa Ginoo kanato. Gibutang ko ikaw nga kahayag sa mga hintil, aron ikaw mamahimo nga alang sa kaluwasan hangtod sa kinatumyan sa yuta. Tanyo, ang inilagay ng Diyos sa hintil, si Pablo, hindi si Pedro. Ang question, napakalaking question, ang Roma ba hintil o Israelita? Hintil. Kaya sino ang apostol doon? Si Pablo, hindi si Pedro. Katarantaduhan talaga. Ayaw maniwala itong mga Katoliko. Kawawa naman kayo. Napagluluko kayo. Na si ang unang papa raw sa Roma, si Pedro. Hindi nga pwedeng mangyari na papa sa Roma si Pedro. Bakit po? Bawal unang-una, bawal patawag ng ama. Narinig ni Pedro kay Kristo yon. Paano ngayon si Pedro tatawagin Papa, be-bless niya yung magpatawag sa kanyang Papa. Habemus Papam! Meron na tayong Ama! Katarantaduhan, no? Dinadaan kayo sa Latin at saka kung ano-anong salita para lukohin ng mga Pilipino. May Papa na tayo! Habemus Papam!
Ba't kailan ka ba nawala ng Papa kung Kristiyano ka? Ang Papa, ang Ama sa langit eh. Tapos kinuha nyo nilagay kay Pedro. Hindi nga papayag si Pedro, bawal ni Kristo eh. Huwag niyong tawaging inyong ama ang sino mang tao sa lupa. Iisa lang ang inyong ama, siyang nasa langit. Ano ibig kong sabihin, mga kapatid? Imposibleng patawag ng Papa si Pedro. At nung si Pedro ay patay na, bago lumabas yung salitang Papa, 500 taong patay na si Pedro. Yan.